Ito po, kalat na kalat po to at pinagmamalaki po to ng mga dilawan. Baka sabihin nyo naman unfair tayo kay Leni Robredo. Ito po ang laman ng halos lahat ng balita ngayon. So true pala, nag-GSIS loan si Mayor Leni for her solar panels sa bahay niya at salary deduction ng bayad. Politikong nangungutang gamit sariling sweldo. Sabi naman po ni Kakanandin, ni Clemente, pwede naman palang bumili ng bagay-bagay ang mga politiko na hindi nangungurakot. Puta, bumili lang ng solar panel, umutang sa GSIS ng solar panel para sa bahay niya. Para sa bahay niya. Ipinagmalaki na ng mga dilawan. Sa kawalan po na may pagmamalaki kay Leni Robredo, nangutang po si Leni Robredo ng pangbili ng solar panel sa GSIS. Ang anggulo na nila, pwede palang mangutang ang politiko at hindi mangurakot. Pwede palang ang mga politiko ay mangutang para sa sarili nilang bahay. Achievement ba yun? Nagkaroon ng solar panel si Leni Robredo sa bahay niya. Hindi po yung nilagyan ni Leni Robredo na solar panel lahat ng mga opisina ng pamala. Hindi po. Lahat na street light. Hindi po. Saan po? Sa bahay niya. Sa bahay niya. Nangutang sa GSIS. Puta. Lahat po pala ng teacher pwede nang tumakbong presidente. Bakit? Lahat po ng public school teachers. Ako po, ginagarantihan ko sa inyo 100% may utang po sa GSIS. Lahat ng government, hindi naman siguro lahat, 95% ng government employee may utang sa GSIS. 95% may utang sa GSIS. Ibig sabihin lahat ng public employee pwede na pong tumakbong presidente kasi nangutang nang hindi nangungurakot Putang, ganun kababa yung natin, ganun kababaw yung standard ng mga dilawan. Yan ang patatakbuhin namin kasi nangungutang siya. At hindi siya nangungurakot. Ano naman ang papel mo sa pangungurakot? Ano naman ang masasabi mo, Leni Robredo, sa pinakamalaking korupsyon? Rainbow kikilang. Putya, yan ba karapat dapat? Salitaan pa lang nga, wala nang masabi. Paglaban pa lang nga sa korupsyon ng salitaan, wala nang masabi. Paano pa yung gagawin? Alam niyo, pinakamadaling lumaban sa salita. Diba? Pwede kang tumira ng tumira, salitaan lang naman yan. Kung sa salitaan pa lang, wala nang masabi si Leni Robredo, paano niya lalabanan yung korupsyon? Pinakamalaking problema ng Pilipinas ngayon, korupsyon. Nag-normalize na yung korupsyon. Sino yung nakukulong? Yung mga tumututol sa korupsyon. Yung mga gustong tumigil ang korupsyon. Kulong. Pero yung mga corrupt official, hanggang ngayon hindi makasuhan Alam na ng lahat ng tao, maski po yung ombudsman nagsabi, si Martin, ang utak ng flood control. Grabe, ganun kababaw. Ganun po kawalang achievement tong tao na to. Umutang lang sa GSIS, tuwan-tuwa na yung mga dilawan. Umutang sa GSIS, yan ang leader namin, umuutang sa GSIS. Sino po mga government employee sa inyo? 95% po ng government employee may utang sa GSIS. Eto po, Leni was stupid before, but at least anti-Marcos siya. Now that she ate her suka, kain suka na, after bangag through 500 million at her, she had become stupid and corrupt. Alam po ninyo, hindi nyo po may tatanggihan, no? Kayo pong mga kain suka, pati kain suka supporter. Itatanggi nyo po ba na si Leni Robredo binigyan ng 500 million? At nagkataon lang po ba na nung binigyan po siya ng 500 million ni BBM, magmula po noon, hindi na po kayo nakarinig ng pagkikriticize, anumang kritisismo mula kay Leni Robredo, wala na po kaming narinig na kritisismo sa mga Marcos mula kay Leni. Panay papuri na po. Marami nagawa si BBM, panay papuri na po. Kaya hindi nyo po matatanggi. Yung mga tao, yan po ang sinasabi. Dahil sa 500 million, si Leni Robredo kain suka na rin. Alam niyo yung optics, yan po, optics talaga. Sabihin nyo man kung ano, wala na po kaming pakialam kung yan po ay ginastos talaga ni Leni o ano pa man. Pero, patunayan nyo po, maglabas kayo na si Leni Robredo bumanat sa mga magnanakaw ng flood control.
Labas po kayo ng mga speech. Ang uhusay nyo po yung mga followers po ni Lenny. Kaya, sa totoo lang, no? Kaya hindi pa rin kayo mananalo kasi yung galit ng tao kay Marcos, hindi po yan mapupunta kay Leni Robredo yung boto. O kung kanino pa man. Yung galit ng mga tao kay Marcos, hindi po nila iboboto si Leni Robredo dahil galit po sila sa Marcos. Isipin nyo po, kung gaano po katindi ang corruption ngayon. Lahat po aminado, pati po si BBM. Siya nga umaamin, sabi niya nga, ako nga naglantad ng corruption eh. Siya daw ang naglantad ng corruption. Di aminado siya na talagang malawak ang corruption ngayon. Wala pong duda. Hindi lang naman po ang kinakailangan yung patunayan, no? Na laganap na involved siya sa corruption eh. Kung mismong hindi ka involved sa corruption, tapos inaamin mo na malawak ang corruption, eh ikaw ang presidente. Kung inalaw mo yung corruption ng mga public officials, hindi naman po makukorrupt yan. Yung flood control problem, no? Hindi po pangunahing mga tao dyan, yung mga private, yung mga contractor. Huwag niyo pong palabasin na contractor po ang pangunahing utak ng nakawan sa flood control. Nakipagsabuatan lang yung mga contractor. Bakit naman sila hindi makikipagsabuatan kung pera na yan? Okay. Kaya po, ang nahirapan po kayo sa mga followers po ni Lenny. Una, wala na nga kayo may pagmalaki. Ikalawa, paano niya sasagutin na puring-purin ni Lenny si Marcos? Ngayong pinakamalawak ang korupsyon, wala nang ginawa si Lenny Robredo, kundi purihin si Marcos. Nakita niyo ba si Lenny Robredo na bumanat sa mga kapalpakan ng gobyerno? Baliktad nga, siya na nga tagapagtanggol ng gobyerno ngayon. Alam mo si Bebe, marunong din eh. Lahat ng mga posibleng lumaban sa kanya na may clout, na merong mga followers na marami. Halimbawa, si Lenny Robredo. Pinaulanan niya ng mga proyekto, binigyan niya ng mga salapi para sa sariling mga proyekto ni Lenny Robredo. O, kaya, buong pagmamalaki po, hindi ko po kayo kinakantsawan mga taga-Naga. Ang kinakantsawan ko po, yung pong nagmamalaki sa mga ginawa ni Lenny Robredo. Buong pagmamalaki po ni Jesus Palsis na pinagmalaki. Nasa Naga City, meron na pong drive-thru. Ano ba yung drive-thru daw sa Naga? Oh, tignan po ninyo yung mga pinagmamalaki po ng mga followers ni Lenny Robredo. Basahin lang po natin, no? Ito po. Daily Tribune. Tignan niyo po, gamit na gamit nila lahat ng no? Wala pong balita, pero binabalita po ng media. Ito po. No place in Naga for bribes, SOPs, and kickbacks. Ano pong patunay niyan? Sinabi pa lang yan. Ni Lenny Robredo, sinabi pa lang. Sinabi niya, no place in Naga for bribes, SOPs, kickbacks. City Mayor, binalita na kagad. Ibig sabihin, walang korupsyon sa Naga City. Ilang taon na ba si Lenny sa Naga City? Okay. Wala raw korupsyon. No place in Naga for bribes, SOPs, kickbacks. Walang problema. Pero kung ipagmamalakin nyo, naku, Madam Mayor, ito po yung mapapuri sa kanya. Ha? Naku, Madam Mayor, napakagandang gawin yan o na national scale. Pwede ba turuan mo silang lahat sa gobyerno kung paano gawin yan this 2028? O, di ba? Nakuha po ninyo? Yung salita lang ni Lenny Robredo kahit hindi pa po proven na wala talaga, pwede naman gawin to, Naga, no bribes, SOPs, kickbacks. Pero yung sasabihin nyo na in 2028 gawin sa national scale, paano niya gagawin yan sa national scale? Hindi niya nga nakikita na ngayon sa Pilipinas ay laganap yung bribes, SOP at kickback. In fact, wala siyang nakikita, hindi niya binabanatan yung flood control project na pinakamalaki pong SOP, pinakamalaki pong bribe, pinakamalaki pong corruption yung flood control, hindi niya po binabanatan. Ano po ibig sabihin yan? Kung ngayon pa lang, hindi niya nakikita yan. Gusto ng mga tao niya na tumakbo si Lenny. Salita pa lang po yan, parang pangako pa lang po yan. Wala pa po siyang napapaunlad na syudad. Tingnan niyo po, pinagmamalaki na karapat-dapat na sa 2020 kasi nagsalita si Lenny na walang korupsyon, wala lahat. Kinakailangan, makonvert mo muna may achievement ka muna sa Naga City na may pagmamalaki. Ito, yung ibinunga nung walang korupsyon sa pamamahala. Ito. Bakit kami proud sa Davao City? Tinignan ko po yung statistics eh. Before po ang Davao City, pugad po yan. Marami pong rebelde. Marami pong insurgent. Katunayan, nung mayor si Tatay Digong, talagang
Kaya nga siya nakikipag-negotiate pag may mga bihag yung mga rebelde dyan sa Davao. At sa Mindanao na rin. Isa po siya sa lagi sa nakikipag-negotiate. Marunong pong lumaro si Tatay Digong kahit po sa mga rebelde. Marami po siyang kaibigan talaga, literal na mga rebelde. O ngayon po, nung pagdating, nung mga Duterte na po, lalong-lalo na po, nung si BP Sara na po, nadeklara po na insurgent-free ang Davao City. Ganun yung pinagmamalaki, Lenny. Hindi yung drive-thru pa lang, pinagmamalaki nyo na. Hindi yung salita pa lang, akala nyo ang galing-galing na ni Lenny. Tignan nyo po yung tapos ngayon, ano po ang Davao? Top 10 na po ang Davao sa pinaka mayaman, pinakamaunlad na pinakamayaman at pinakamaunlad na syudad sa buong Pilipinas. Mula po sa wala po sa top 10, naging top 10 na po ngayon. Dapat ganun. Bago nyo ipagmalaki yung Naga City, na napakaganda naman nangyari, masama man lang siya sa top 10 ng pinakamaunlad na syudad. Tanong, kasama ba yung Naga City? Hindi po. O ano pa yung... Kung ipagmamalaki nyo si Leni Robredo bilang mayor, achievement po muna ang ipakita nyo bilang mayor. Hindi yung salita pa lang. Ipinagmamalaki nyo na, wala na pong pinakamagaling magsalita kung hindi si BBM. In fact, sa husay ng tokes ni BBM, napasama niya sa unit team si BP Sara Pinakamalakas na presidential candidate, napasama mo sa ticket mo bilang vice president. Hindi po tokes-tokes ang labanan. Achievement po.